So, mao ni, ang ato ang opisina, mao ni ang opisina ni Apostol Paul, I magnify my office. So, ang operation karon sa Ginoo, mao ng doktrina ni Apostol Paul. So, mao na yato ang gibarugan, mao sad na yato ang operation karon. So, nagsunod ta sa mga tudlo ni Apostol Paul. Kay siya may master builder. Siya po'y pattern o ipadako gyud niya ang iyang opisina. So, pasabot nga ang buhat sa Ginoo karon dinhi nato makita sa mga tudlo ni Apostol Paul. So, kaning gitudlo niya ni Timothy, mao ni about ni sa mga ganing sa lawas ni Kristo namo gini mga baguhan. Naapoy mga bibi, naapoy mga matured na. Ana man na, mura ra ko na sa tuang life diri na ay mga gagmayng bata, nanay mga teenagers, nanay mga young adult, nanay mga elders. Ana ba? So sa lawas ni Kristo, naapod na. Nay mga bag-o, nay mga bibi, nay mga kabalo na, taas nag-experience. Kaning mga gisulti ni Paul din ni, mao ning about ni sa leadership na na-experience, unya mature na sa word sa Ginoo sa saktong pagtulun-an. So naay description nga gihatag si Paul. Sakto tong ingon ni Sis Ma'am, di naman kinanglan sa lawas ni Kristo o may labot ng tawhanon nga mga honors, mga certifications, no, or gi-ordain ka unsa na imuhang kuan diha nga gitagaan kag lisensya. Relihiyon ra na, no, tradisyon na sa tao, mugna lang na sa tao, dili na tudlo sa Bible. So kanang giingon diha ni Paul nga bishop, sa panahon nato karon, body of Christ na tatanan, no, tungod kumpleto naman ang information nga gihatag sa Ginoo. So there's no need, no, di na kinahanglan og spiritual gifts karon tungod naa na ang Bible, kumpleto na. So we can operate by the Holy Spirit giving us understanding about the right doctrine. Maka-operate na ta karon. No? Mo na ang kanang bishop, mo na mga pastors, isulti na ni Paul sa Ephesians chapter 4, kinahanglan na siya during sa ministry ni Apostle Paul, tungod di pa man kumpleto. Karon kumpleto na, ambassador for Christ ng tanan. Ang atong ministry na din na sa 2 Corinthians chapter 5, 18, 19, 20, 21. Ambassador for Christ, ang atong responsibility, mao na siya ang atong trabaho, ang atong opisina, mao na siya ang Ministry of Reconciliation. Mao nay atong gitudlo aron ang tao masayod sa paagi sa Ginoo sa kaluwasan ug sila mosalig. Mahimo na pud silang membro sa lawas ni Kristo pero baguhan pa sila. So kinahanglan sila in-nurture, tudloan, o magbasa sila silang Bible, tudloan, kung doon na sila mga pangutana, o kinahanglan mag-active sila sa word sa Ginoo. Bisan pa man gani, no, elders na, mature na, kinahanglan gani word sa Ginoo matag karon og unya. So kani ato lang ni siyang isipon kita kung nagministry ta, no, kita ni kaning gitudlo din ni kung nagministry ta, no, kung kamao na ta muwali, daghan na tag naibaw-an sa doktrina sa Bible tungod kay nag-desire ta, mo na ingon sa verse 1, ang usa ka tawo nga mag-desire og office of bishop,
sa ilalim panahon. So karon sa atong panahon kung ikaw mag-desire ka membro ka sa lawas ni Kristo, mag-desire ka og pangalagad, good na siya. Kay dili biya tanan na membro sa lawas ni Kristo interesado gyud nga makat-on aning word sa Ginoo. Kinsa man diha nga naluwas na unya, desidido gyud niya, gusto gyud niya kat-unon gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, words for words. Doon na di ay ipila ra man. Ita gani nga naningkamot ta pagsabot sa mga words for words sa Bible, usahay gani di mo kita magbasa. O bisag dugay na ta, di mo kita ganahan mo seryoso og tuon. So kanang nag-desire gyud nga gusto gyud siyang makat-on sa word sa Ginoo, mo na siya gamiton sa Ginoo. Nindot na siya nga desire sa usa ka ambasador. Kitang tanan gitawag man ta nga magtudlo. No, kitang tanan. Ang tanan membro sa lawas ni Kristo kinahanglan makamao mo tudlo, magamit sa Ginoo. Pero ang pangutana, wa man tayo mo agrupot sa Ginoo. Desisyon nato kung ato bang tumanon ang pagtawag sa Ginoo nato. Gitawag beta nga magministry ta. Pero depende nato ang atong tumanon. Kumana ang gi-discuss din ha ni Paul sa verse 2-3 gisulti naman na. O na kung kita ambassador for Christ ta, obligado kita nga mo tabi, mo tudlo, obligado kita nga magtuon sa Bible. Mo na kung nagwali ta, nagtudlo ta, kung nakay asawa o sara, vigilant, mabinantayon, watchful, sober, dili gani ang una-una ba sakto, dili maglikay og mga makahubog nga magkainom, makahubog nga ilimnonon nga makahubog. Mo nang sober kay ang kanang bino or beer makapadaot man sa isip sa usa ka ambassador for Christ, di ta pwede ana. Good behavior, di ta bugiro, humble, matinabangon, hospitality, ona, generous, kamao mo tudlo sa grasya, no, about sa doktrina sa grasya, not given wine, o mo na, ayaw tagai, no, ayaw tagai opportunity, ang wine, striker, hili-hiling og gubot, greedy, mauni, ang greedy, way pagkontinto, covetousness man ning greedy, covetous, way pagkontinto, bawal tana, no, kinanglan kontinto ta, kung kita ambasador ta, di ta mag-desire og mga material nga mga butang, no, anang grabe kay ang atong intense kay ang ato ang hunahuna sa ug kaning atong kasing-kasing, grabe ang intense, no, magnitude or great desire sa kaning yung material possession nya selfish pud dalo, masilos og dunay mga nindot nga mga butang gani yang makita sa ubang tao, gusto pud siya ngana ba mo nay greedy, covetous, gusto gyud nga madato, gusto gyud nga naigahom, nay power sa kalibutan. Mo na siya ay description, no, sa mga ambasador nga dili dapat ing ana, ingon ni kauban nato nga dili dapat ang bugiro nya. Mo na kanang giingon nga sa 4 nga mo kamao mag kuan sa kung dunay mga anak, no, naamang gyud mga ambasador nga nagministry unya nay mga anak, dapat unahon na nila ang ilang mga anak, dili unahon ang laing tao. Kundi dili gani mutuo ang ilang anak nila, unsaon ka pagtuo pud sa ubang tao nga mismo ga ilang anak di mutuo nila. O, sa mga ambassador for Christ niya, lahi sad nang sa relihiyon. E wa man na sila maluwas kana na sa relihiyon. Kani sa ambassador, namang gyud mga tao nga nakakat-o na sa saktong pagtulun-an, luwas na diha sa lawas ni Kristo pero ilang anak wa sila kabadlong. No, wa sila
Ang ilang anak di motuo nila way respeto. Nya iuna nilang ubang tao. Kanang giingon og no vice, mao na silang mga bag-o pa na luwas. So di na sila pwede nga pawalihon kay bag-o pa man. Kinahanglan pa sila magkat-on experience kay ang bag-o pa sa doktrina, ang resulta na gusto man na magpabilib og tao, gusto magpadayon, ana man na niagi naman ta ana pat katong wa pa ta kakat-on gusto kayo ta og gusto ta daygon, hindi kita daygon mag-uol ta. Agi na ta ana katong wa pa tay kaalam, no? Kuwang patas kaalam. So 7 mo ni bantayanan gini siya, good report. Kay daghan karon no nga mga luwas unya ah nahimong kuan kaning say tawag ani nagpakaulaw no nagpakaulaw sa pulong sa Ginoo tungod labi na ang believer ang pamilya ang silingan ang believer nya kana sila kamao ra ba na sila mo discern og maayo or di kay ang tao kamao na mangunag unsay sakto unsay di Romans chapter 1 unya nagpakaulaw lang no ang word sa Ginoo ni claim nga Bible believer nya ang silingan ang believer nga pamilya niingon gilada nimo batasan dong oy gilada nimo batasan day mingon ba Bible believer man unta ka pero gilad man kay kag batasan mo na ingon si Paul basta ambassador for Christ ka ni claim ka nga believer ka nagtudlo ka sa word sa Ginoo a bishop must be blameless one wife vigilant pabanan tayo sa palibot kay tan-awon ra ba ni atong mga mao to'y giingon lagi sa atong kauban nga tan-aw ng atong batasan nya human ta ni claim nya atong batasan perting pamalikas no palahubog may gugmaon og gamit nya makabantay ba ng uban oy kana siya no kuan lagi kay no materialistic lagi kay no nya ni claim nga kuan i-claim siya nga Bible believer siya unsa di ay na ilang mga pagtulunan ingon dahil sa mo na nagpakaulaw reproach so manat ang responsibility nato no is maghatag tag knowledge hatag ta sa gospel of grace nga knowledge maghatag ta og encouragement magtudlo ta sa mga doktrina nga gitudlo sa Bible mo na unya magbantay ta kay ambassadors man ta no kinahanglan ta nga magdisiplina magbadlong ta kinahanglan man na siya na ipagbadlong na ipagdisiplina so likaya nato ang covetousness ang pag-desire o kalibutanon ang i-desire nato kaning ato ang trabaho para sa ministry sa Ginoo wa nagpasabot nga di ta mo trabaho ang pasabot ani ang atong trabaho ubanan sa nato pag ministry so nagtrabaho na pod may ministry 50-50 ba tama tong ingon ni katong kauban nato nga balanse lang i-balance ba natay trabaho ang ato sa trabaho sa Ginoo di sa nato biyaan mo na gingon nga bishop so karon ang tanan nga membro sa lakas ni Kristo gitawag para magministry 2 Corinthians 5:17-18 gitawag na ang tanan lawas ni Kristo dili kay bishop nga kanang leader anang simbahan nga di gay mo pinako wa gimi panalangin sa Ginoo kanang mingon ba di na tinuod kuana kanang evil spirit na mingon nga obey na pastor evil spirit na dili na tudlo sa
bishop nga giingon ni Paul. Wa gani ang giingon gid ni Paul dinao, mag-desire og office, di mag-desire og kwarta, di mag-desire og dakong posisyon, di mag-desire og recognition nga ilhon gud nga siya leader, siya gilabaw sa tanan. Dili na mao ang gitudlo ni Paul. Ang gitudlo ni Paul humble, generous, moto sa 1 2 3 4 5. The same sa deacons. So ang deacons kaniadto ra man na karon equal naman tatanan, wa na may kaning mas labaw. Pero nagbase ta sa kinsay mas nakamao, kinsay eksperyensado, pero naay description. 1 2 3 4 5 naa dira unsay kinaiya sa usa ka mature nga kuan nagministry. So verse 9, holding the mystery of faith in a pure conscience. So sa may pasabot anang holding. Pasabot anang holding, kupta na to ang tudlo ni Apostle Paul. Mystery man ning tudlo ni Paul. Kupta ni nato, dili ni nato buhian. So nakakaton na ta sa grace doctrine, di ta mo balik no nga maingon ta no. Susama sa akong nailhan. Sa una ingon siya, wa ko ni healing. Karon ingon na noon, dili oy naagi healing ron. Wa mapupti. Naagi protection ron, di gyud na mawang protection. Di gyud na mawang panalangin. Ingko abi kog sa una ni agree na ka. Nausab na ko kay akong gibasa ang Bible, kuan gyud naa gyud. Wa mapupti. Nitipas, ibalik sa Israel. O na nga di ta pwede mag double tang. Ang giingon dara sa Bible nga kaning double tang no, ganing aron maganahan ang tao niya gamitan nig tabis nga mga istorya, mga litag, mga panglimbong. Mo na siya dira double tang. Ibalik-balik gining wine no. Nagid 8 dito sa baba wine, sober. Nga 8 sad wine. Mao man gyud ni kit-an man to namong among nakit-an sa una nga ni-claim siya nga pastor kuno siya pero nakit-an namo nga nag-inom. Unya gidunulan pud mi niya. Nagwali mi ato sa nag-invite namo sa balay atong among kaila niya. Niingon to siya, iyaha dong uncle magwawali kuno sa word sa Ginoo niya. Ako may nagwali ato. I-invite ko. Pag human na mo gwali na may birthday sa ilaha, nilingkod pud mi. Uy, yung uncle gada mag-read horse giingnan mi. O inom sa ta. Go. Sa naman ni? Pag urugi tayo ng gwali niya, gitunulan ta og anak ko nga, dira ba mi inom sir? Panglingo gud ko. Ingon siya, pastor niya, nga nung maning gitunulan naman ang kagbino ay red horse ani. So dira ba mi inom sir? Mao na ang gisulti no nga daghan karon ni claim pero naagyapon sa pag-inom-inom. In verse 8, greedy of filthy lure. Daghan kayo gyud double tang. Mao na mga double tang gamitag patabis nga istorya, limbungan ka, gamito ng mga bersikulos Israel. Tungod gusto nila makuha ang simpatiya sa tao, makuha ang kasing-kasing sa tao aron mohatag nila. Mao man ni ang tao willing magtudlo og bakak aron makakwarta. Mao ni. Mao ning naa din as mga relihiyon nga building nga wa mo tugma ani. So mao na kita magpamatuod lang ta nga sa atong pagministry ato gyud pamatud-an nga nagid ta integrity. Kay sa 14 o 15 kita naman nato dira kita ang ground and pillar of the truth. So dapat naa gyud ta integrity kung unsay tudlo ni Apostle Paul diha ra gyud ta di gyud ta mosimang na.
natay good behavior, natay purity. Kay kaning atong gibuhat, dili man ni siya basta-basta. House of God, House of God gud atong lawas. Membro ta sa lawas ni Kristo. Church of the Living God, buhi kita ba lawas sa Ginoo. Seryoso ni nga trabaho. Yeah, ground of the pillar, kuan pa kita, ground and pillar of the truth. So kita mao'y nagdala sa kahayag. Mabitaw to sa atong gitun-an sa Philippians 2. No, Philippians 2 nga work out your own salvation, ingon si Paul. Buhata ang nakadawat naman mong kaluwasan, buhata ang inyuhang nasabtan nganong gitagaan mong kaluwasan ay mo pagbagotbot. Oh. Kanya dapat blameless o harmless mo. Ingon si Paul nga dili mo masaway dinha sa kalibutan nga dautan nga sa diin ka mo mahimo mong musidlak mo as kahayag sa kalibutan. Ikuptan ninyo ang word of holding forth the word of life. Ikuptan ninyo ang kinabuhi, ang pulong sa kinabuhi. O mao na ang gospel nga giwali ni Paul. Mao na no, di na to pakaulawan ang ato ang baruganan pinaagi sa atong mga buhat nga dili maayo. Kay ang tao no nagtan-aw biagi na nato labi nagmagawalita, nagsige taghatag og gospel tracts, nagtan-aw na sa atong mga batasan og behavior. No, nagtan-aw na sa atong mga istorya. Mas maayo gani no nga mas kung kita nangalagad tas Ginoo mas maayo ning ilumon ta. Kay ang atong baba magsige tag bukas sa atong baba daghan ang masayop nga sulti o na masaway dayon ta. Kay sa ang taong tabian unos bakak. Tinuod na Proverbs, na sa Proverbs chapter 3, 4, 5, 6, 7 ang taong tabian ang mugawa sa baba na puros bakak. Pabitaw no, likayan nato ang pagsigig tabi. Kay ang tao nga naminaw nato sawayon ta. Naa sila evidence nga makuha sa atong mga istorya. Kaysa sige na itong istorya, mga bakak na manggawas, mo na ang tao, maingon yan, uy, kuha niya, no? Diha na ta mahibawan, mapandol na. Pandol na mga katauhan. Mas may nang ang alagad sa Ginoo, mas maayo na mutingog lang kung ano sa ata dapat mutingog. Kung wa gyud tay kastorya nga bati nga nindot kundi makahatag og kaning edification, di na lang tamtingog kaysa makadaot pa noon sa tao. Magtaingon tong di ta pa istoryahon og makadaot. So atong pamatud-an nga kita tinuod ta. O pamatud-an nato pinaagi sa doktrina nga atong gitudlo kang Apostol Paul. Pamatud-an nato pinaagi sa ato ang batasan. No, behavior nato nga nagbarog gyud ta dinha. Wa tay malisya, wa ta dili ta materialistic, no, dili ta anang gusto gyud tag kwarta, gusto kita madato, no, gusto kayo ta nga daigon tag tao. Likayan na nato. Kay labing unang nagtan-aw nato di man ang tao ang Ginoo nagtan-aw sa atong ginabuhat sa atong kasing. Atong himayaon ang Ginoo dili ang tao kay kung magsige lang tag pagarbo ang atong gipahimaya ang tao. Pero ang Ginoo am nato himaya. Kay nagsige naman tag palapad pagarbo sa atong kaugalingon. So dili na ang Ginoo atong gipahimaya, ang gipahimaya nato ang tao na. Mo na atong bantayan isip ko sa Ambassador for Christ, nagministry ta, labi nag-ministry gyud ta no, tinuod ta nagministry. Delikado ni ato ang life na kay gibatayan na ta aning mga katawhan. No, mas maayo na hinahinay na lang tag zipper sa tong baba ani. No, maghinahinay na lang tag lakang kay ang tao bantayan ta. Ya moingon ra ba dayon ta wa bitay maing buhat makaluwas. Wa bitay maing buhat makaluwas. Kunyan sa may gingon sa Bible. The fruit of the Holy Spirit is all
righteousness and goodness, Ephesians chapter 5 verse 9. Pero wa po nagpasabot nga di ta mo badlong, wa po nagpasabot mo uyon-uyon na lang ta. Naa may sakto nga barugana nga matuod kay do na man say tawo mingon, uy kangil-ad ni mong batasan sa kay wa ka mo apil sa among kalihukan. Do na may mga ingana nga natay katungod ana no mobalibad. Kay do na may uban nga di ka mosunod sa ilang gusto kunya ingnon kangil-ad kag batasan. Naman say mga ingana nga sitwasyon mo napamatud-an nato. Kung di pod may mauyon ana nga amo nang sundon inyong tudlo tungod against na sa Ginoo. Bahalag mingon kag sayop ko, dautan ko. Basta ang kanay mong gibuhat, ayok man na di ko mo support ana. Ngana ba na may ingana nga sitwasyon, paruga na to, bahalag ang tao masuko na to. Basta ang Ginoo, di lang siya masuko na to. Muna atong pamatud-an a good degree in verse 13 muna. Pamatud-an na to nga naa gid tay baruganan nga nag-ubi gid at Ginoo. So all glory belongs to God. Salamat ta sa ato ang gitun-an, salamat ta sa tong kauban no, nindot kayo mga ilang gisulti natin nakatunan. Na-remindan sad ta og padayon lang ta no sa ato ang gitun-an. Tungod ang grasya sa Ginoo alang na siya sa tanang mga makasasala. So gibayaran sa Ginoo ang atong mga sala didto sa cross aron mahatag niya libre ang kapasayloan. So maghisgod kitag kaluwasan, grasya na si Kristo ang kaluwasan. Wala tay gibukat para ta maluwas. Ang atong buhaton, maminaw ta mangita tas kamatuoran, may baw-an natong kamatuoran sa Biblia about sa kaluwasan sa Ginoo nga libre, ato nang saligan ang dugo ni Jesus Christ. Mo na to saligan aron ta pasayloon sa Ginoo. Ephesians chapter 1 verse 7, Ephesians chapter 1 verse 13, 1 Corinthians chapter 1:21. Luwason ang tao, ang makasasa, luwason sa Ginoo basta mosalig sa dugo ni Kristo. Nga mao toy igo nga bayad sa tanan natong sala. Tuoy nga tungod sa grasya, ikaw na luwas dili tungod sa imong gibuhat. Kaya ang gitudlo sa Bible, ang tanan tao makasasala. Walay bisag usa ka tarong. So in other words, walay tao nga makaluwas iyang kaugalingon. Tungod di man dawaton ang iyang maayong buhat sa Ginoo, wa may nakasunod anang balaod sa Ginoo tungod number 1 nga balaod ay pamakak. Bakakon man ang tao. Romans 3:12. Romans 3:4. Ingon diha ang Ginoo, let God be true but every man a liar. Bakakon man tanang tao mo na ang tao di gid siya maluwas. Pinagi sa iyang maayong buhat. Kaya ang declaration na sa Ginoo, judgment na sa Ginoo, patay na daan ang tao, na separate na sa Ginoo. Ang iyahang kalag separated na sa Ginoo mo nang giingog patay spiritual nga kamatayon. Ang iyahang kalag separated sa Ginoo. Pero ingon sa Bible, Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we're yet sinners, Christ died for us. So bisan pa man sa atong pagkapatay, nahilayo ta sa Ginoo, siya nangitag paagi aron mabalik ta niya out of His love and mercy. Namatay siya dito sa cross aron mahatag sa Ginoo og libre ang kapasayloan. Unya, mawali na sad ang maayong balita. Katong mga tawo nakabaw na og ang makadungog mubasa sa Bible ilang tuhuan, luwason sila sa Ginoo. Maura na ang kaluwasan, why religion makaluwas, why kwarta makaluwas, simple ra ang kaluwasan nga gibuhat sa Ginoo. Gusto siya malangit ang tanan. Kay ang kamatayon anytime pwede na matabo, naggukod-gukod ra ang kamatayon sa atong kinabuhi, pwede ta mamatay ugma, unya bisag himsog ta bata tiguang dato pobre. Hebrews 9:27, why gipili tungod natay appointed time sa atong kamatayon. So ini kamatay nato karon buhi pa man ta, isalig ta sa dugo ni Kristo. Mamatay man gani ta ugma, di na ta mag-uol, di na ta mahadlok. Kabawa man ta adto tag langit paingon. Kung giluwas man ta sa Ginoo, pinagi siyang gugmag kaluoy. Gitawag na siya grasya. So kung di ka mosalig, kamatay nimo, mag-uol gyud ka nga naman. Kay bawo man ka di kaluwas, di man ka sure. Kung kabaw sa ka nagbuhat kag daotan. So asa man ilabay ang daotan, impierno.
Wara bay ampo makaluwas. Wapoy kwarta makaluwas. Kaya makaluwas ang dugo ni Kristo. Without the shedding of His blood, there is no remission of sins. Hebrews 9:22. Maura na siya, no? Simple lang kaluwasan. Ato lang gibalik, tungod na tay mga listener po, mapas lakabawas kaluwasan. Dapat siguraduon ang kaluwasan kaysa sa atong health, no? Health nato sa physical. Number 1 gyud ang kaluwasan kay bisag unsaon pa nato healthy diri, bisag unsaon pa nato kadaga kwarta, kamanta di nato, di man tayuhon anak, masakit di na ta maayo. Ang atong kwarta di na makapabuhi nato balik. Kausar ta mamatay, di na ta buhion sa kwarta. Unya mag-unsa man ang healthy ta, unya time of death na nato, di na makapugong. Importante is ang kaluwasan, human sa kaluwasan, diha na ta mag-physical, mag-healthy ta sa tong physical, magtinarong ta, aron magamit patas Ginoo. Amen. Sa spiritual. So all glory belongs to God. Iara ko sa kuan, kapitulo ti una Timoteo, kapitulo 3 sa ko sa 12:13. Tuguti ang mga diakono mahimong mga bana sa usa ka asawa nga maayong nagdumala sa ilang mga anak o sa ilang kaugalingon nga mga panimalay. Kasi kay sila nga maayo nga migamit sa katungdanan sa usa ka diakono nagpalit kadto sa ilang kaugalingon ug usa ka maayong ang sa pag-uswag ug dakong kaisog diha sa pagtuo nga naa ni Kristo. Sus. Kanino akong masabtan ay no nga matud pa ni Paul diri sa Timoteo nga ang magwawali ba kani diakono magwawali man no kani nagdumala man ni sa iglesia nga giingon diri nga kuan siya mahimo siyang asawa o mahimo siyang usa ka asawa ang bana mahimo siyang usa ka asawa sa maayong o basta ang ipabarong ko diri gud ang pagdumala sa iyang kaugalingon ya siyang panimalay. Una ang kaning leader sa usa ka panimalay o usa ka asawa nga ang giingon diri nga kinahanglan nga maayong modumala sa iyang mga anak, sa iyang kaugalingon diya sa panimalay. Mo ginay unahon nato kung ikaw usa ka leader, usa ka magwawali. Unahon gini mo ang imong kaugalingon, imong pamilya, imong asawa, imong tibuok panimalay nga ikaw matinud-anon ka. Uy, kuha ni Lord. Nahurot ang Lord ani. Sa diya. Kusang Lordan. Di kayo usahay lang maagi dili maayo. Pwede na. Gani nga muwali na dito sa mga katawhan pero ang iyang kaugalingon wala niya walihi, walay maayong pakigsabot ni siyang kaugalingon. Dili siya may modumala sa iyang kaugalingon sa iyang tibok panimalay. Munay usay sa lawayon sa usa kating wawali nga kinanglan nga maayo siyang modumala. Una-unahon ginato ang atong kaugalingon. Usa ta dito sa gawas mawali sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo nga iwali nato pinaagi sa pagtuo o pagkamatarong niya sa Ginoo. Muna importante nga sa magwali nga ikaw dumala ka unahon nimo imong panimalay nga kasinabot mo ug matinud-anon ka diya sa imong mga kaugalingong mga anak. Muna one diri sa 12 Arikos 13 kay sila nga maayo nga migamit sa katungdanan sa usa ka diakono
kung ikaw may ka mogamit nga sa imong katungdanan, nga ikaw sa kadyakuno may ka mogamit, imong gibarugan yun, imong matinud-anon ka diya sa pagsalig pagtuo, kay may imong magigamit nga maayo. Tama lang nga naligon ka, mura ka og nakapalit ka og maayo, nakabaton ka og maayong pagtulunan diya sa Ginoo, nauswag ka tungod sa imong katungdanan, kay ikaw usa ka maayo ka nga mogamit sa katungdanan sa mga iglesia diri sa unang sa Timothy. Muna sama ka nga nakabaton ka sa dakong pagtuo. Lagi kay na kaisog og pagtuo nga naa ni Kristo Jesus. Lugar na uswag ka, nakabaton ka na nagmamaalamon ka, pinaagi sa atong Ginoong Kristo tungod sa imong pagtuo. Kay ikaw, nagbaton man ka nga matinud-anon ka sa pagpangalaga diya sa iglesia, sa mga iglesia dito sa unang Timoteo. Muna'y importante sa mga leader nga magwawali, importante gyud nga unahon nimo ang imong panimalay, ang imong mga anak, ang imong tibuok panimalay. Usa ka magwali dito sa gawas nga ikaw nagbaton ka nga matinud-anon ka, buotan ka, dili ka palaaway, dili ka palahubog, dili ka palainom, muna'y maayong magwawali, maayong diakono, katong maayong mudala sa iyang pagkakatungdanan diya sa iglesia. Muna pasalamat kayo ang Ginoo, no? Ang pasalamat kay tas Ginoo nga kita usab makabaton tag sama niya na nga kita sangyaw putag makawali diha sa mga katawhan nga matinud-anon ta diha sa pagtuo diha ni Kristo. Kaya importante man gyud ang pagsalig pagtuo diha si Kristo para sa atong mga kasalanan. Kay unsaon naman nato og dili ta musalig og dili ta mutuo. Kay ang nasulat diri sa kasulatan nga ang pagsalig o pagtuo mora gyud importante nato para kita maluwas. Muna kita mangalagad sa tao musangyaw po nato sa matag usa nato nga kung maayong balita ni Kristo tungod sa iyang pagkamatay dito sa krus, kita naluwas pinaagi sa iyang dugo. Nindot kayo mabasa nato no nga atong masaysaysan ang pulong sa Ginoo nga kita makabaton sa ta og nindot kaayo nga pagtulunan. Ug ato pong i-share dito sa mga katawan kay kita nakabaton ta sa mga kaalam diya sa pulong sa Ginoo. Ay daghan man ubang mga katawhan karon nga wala gyud nakabaton og unsa gi pamaagi ug asa gid ka maluwas. Muna importante karon imo ging ipakita sa mga katawhan nga unsay pamaagi sa kaluwasan. Nga igo ba tang musalig o mutuo o igo ba ta magsalig ta sa atong kagalingon nga maningkamot ta para kita maluwas, mabuhat kitag mayo. Muna'y kasagaran sa uban. Muna atong yung ipaliwanag sa atong mga kaigsunan nga wala pa gyud maluwas. Muna'y importante nga kita nagsangyaw ta sa matag usa nato nga maningkamot kita nga kita magabaton ta og maayong kaalam diya sa pulong sa Ginoo aron ma-share nato sa mga katawan. Salamat kay ko nining kagabion. Nalaygon ang Dios naman sa atong Ginoong Kristo ako balikan og himaya ya sa buhay nga Dios. Timothy chapter 3, daghan kaayo ka nga mabasa aning lugara, no, nindot ni siya kaayo. Mapastor ka man o part ka sa body of Christ, no? Si Pablo, makita nimo diri giunsa niya pagtudlo gyud si Timothy.
Gitudluan niya sakto si Timothy. Nya kita sad ani ato sang makita gyud ni kung unsang gisulti sad nga pagtudlo ni Paul kanato nga mga hintil. Ni agyud ang iyahang mga pagtudlo diring pahimangno nga unsang buhaton sa matag usa ka nagdumala sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Na ako diri duha lang ako, ari lang ko chapter 3 verse 1 og 2 kanilang ako kay daghan man kayong exhortation ani nindot gani exhortation. Basahon ako no. Kini usa chapter 1 verse 3 chapter 1 verse 1 kini usa ka tinuod nga panultihon. Kunang usa ka lalaki nagtinguha sa katungdanan sa usa ka tagdumala sa iglesia, siya nagatinguha sa usa ka maayong buluhaton. Tinuod ni, kung ikaw karon usa ka tao nga gusto kang magministry, nagtinguha ka sa imong mga buluhaton alang sa kamayaan sa Ginoo, alang sa pagdumala sa iglesia, magtinguha gyud ka sa maayong mga buhat. Now, daghan man rong naghimo ani, gustong mahimong magwawali, gustong mahimo nga kuan kana nga sikat sa kalibutan, no? Daghang gusto ani, apan palpak sila. Palpak gyud sila kay kun ilang basahon niya pagbasa sa mga katawhan nga nagdumala sa iglesia, inigbasa nila mga igong gyud sila kay di sila kapasar. Labi na gyud karon nining mga katiguman karon nga nagsari-sari na lang ning mga relihiyon sa kalibutan, palpak ang mga gipang tudlo, dili sama ani, no? Kay kita gud sa atong kinabuhi ba, lisod man ni kayo, kining gisulti ni Timothy, kundi ka matinud-anon, lisod ni siya sundon. Lisod ni sundon. Kay ngano, kung ikaw usa ka nagtinguha gud ka, nga magdumala ka sa usa ka pundo kinta, o sa usa ka iglesia, nagtinguha ka, kailangan man ka sa mga maayong buluhaton, dili ka mahimong salawayon. Kay kini nga chapter no, ako ning gibasa tanan, ang asawa sa usa ka tagdumala sa iglesia, dili badlungon, dili palaaway, mabinantayon, mabination, maayo gawi, ni atanan. Pero sa daghan akong adto sa mga kasimbahanan, asa ko dapit mo, fellowship no, daghan kaayo. Ang mga asawas nagdumala sa tigumanan, ang mga baba, mura ra gihapon guay na kanabang wa mabag-o, wa gyud mabag-o. Kun dili Maori gapon. mo nahimo inong salawayon kayo. Wa mabag-o oy, kadaghan akong nakita diri lang sa amo daghan kaayo kong nailhan, no? Ang ilang mga bana, mga pastor dire, unya ang mga buhat, unsa na lang no? Dapat unta ilang basahon, maayong ingnon, sister, nakabasa ka sa 1 Timothy chapter 3, mayong ingnon, way hinungdan sa lawayon ang mga asawa, way sistema, naidaghan kaayo. Adi na po na ko iatuglain kanang asawa sa ako ding igsuon unsa man na. Until now, badlungon. No? Why kausaban? Maura gyapon. Mo na tama tong ingon nimo Brad nga maura gyapon why sistema. Mo ni ang atong bantayanan manigon ingon ani nga ikaw karon pareha nato kita gud nga nagsangyaw man ta. Unya, dili man ta mahimong kahayag sa katawhan kay wa man ta mabag-o ang ato man pong daan nga kinaiya mo atong gibuhat. Di mapandol tong mga tao. Mapandol, maglisod sila pagtuo sa atong mga pagtulunan. Lisod kayo ang magdumala ka sa usa ka pundok, sa usa ka tigumanan, unya ikaw nagpabadlong o ikaw nga mismo sa body of Christ pabadlong ka. Dili maayo, dili ta magpabadlong ani. Kay gisultihan man gyud ni Pablo si Timothy. Now, kita gisultihan sa taani gyud. Kay mo man atong gibasa, no? Katungdanan gud ni. Ang usa ka, this is a true saying.
if a man desire the office, a bishop, he desired a good work. Oh, kining maayong mga buhat. Kung tanan nato, unsa may buhat ros mga nagdumala ining kaiglesiyahan, porti mang daghana. Daghan kayo ang mga buhat sige pangwarta. Pangwarta, sa kung sa lagi buhat na. Pangayo dito, tabang dire, ana niya. Hadlokon ang mga tao. Daghan man kay ko nga na experience gud ani kung mga ingon ani. Makaingon jud ko nga, oy, pastor, pastor kung kaila, palpak jud sila. Sa tinuod yun na imong giingon, dili man makasunod. Dili makasunod sa gisulti ni Pablo kang Timothy. Lisod sundon ang mga katauhang na nagwali karon, labi na wala sa saktong doktrina, paturatoy lang na. Paturagas na silang mga sulti. Dili maayo. Nya naman kung yun nakailang nga pastor, maayo lang siya sa Parianako. Parianako, di ba ko ignorante? Parianako, pero sa uban, dili maayo ang ihang mga pagtagad. Ako man siyang gikuan gani, kanang akong gikompronta. Pastor, dili man maayo. Nasawayan lagi ka. Ako siyang giprangka. Ngano man di ay sister, ingon ko, nag-ingon si kuan ako nga maailang kuno ka sa mga kauban nimo nga uban, ang uban dili. Fair play lang ang laban sa atong pagkuan kanang sa ato ba kinta nga pagtigom kinta diya sa inyong simbahan, magtigom ang yun mo pirmi anang Domingo na may nakasaway nimo. O maailang kuno ka nako. Unsa man na pastor, siya di manggod ana nangatarungan siya ba pero nakita yun ako. Hasta po dang yang asawa. No, dili maayo ang mga buhat. Kinahanglan gyud ta sa kita nga nakasabot ani, part na ta sa body of Christ, di ta magpabadlong, di ta magpasaway, no, sa katilingban. Kay dili man ang tao gyud tan-awon man kita sa tao. Tan-awon ang atong mga buhat, maayo ba o supak sa atong mga baruganan, ana ba? Panid-an man ta aning mga unbeliever, may man kay maniid, no? Usa magbantay ta, mao na gisulti ni Pablo kang Timothy. So sa chapter sa verse 2, niingon siya nan ang usa ka tagdumala sa iglesia kinahanglan nga dili sa lawayon. Kani palang daan dili nagyud di naman ni angay exhortation, dili sa lawayon. Ang bana sa usa ka asawa mabinantayon, mabuot, may maayo nga batasan, mabiabihon, andam sa pagtudlo. Andam ka bas pagtudlo sa sakto. Daghang nagtudlo pero simang kita mo na mo nga ang tao way pagkabag-o sa ilang pagsigig adto sa tigumanan anang giingon nilang simbahan. Kay kung imong tan-ahon bisag kapila pa kamo simba didto, unya ang mga katawhan nga tuwa didto labi nang nagdumala sa lawayon man unsa may maani nimo dito, mas may pwede lang kamo adto, no? Kita nalipay ko nga kita nahibaw ani oy nga wa ta magkinahanglan og tigumanan, no? Perting kapuya sige adto kada Domingo, way hunong ang pag-adto. Kapoy kaayo kung imong tan-ahon. Unya nay daghang badlungon nga imong makit-an didto. No? Kay giingon ba ang usa ka tagdumala sa iglesia kinahanglan dili sa lawayon. Uyaw pagpasaway sa mga katawhan nga imong gidumala kay makit-an man gyud ka. Nya ang bana sa usa ka asawa. Nya mabinantayon ka. Good behavior man eh. Unsaon man nimo na? Mabinantayon, maabi-abihon, naa ang tanan og ang imong og andam kas pagtudlo. Gisultihan ni Pablo si Timothy, andam ka sa pagtudlo kanunay. Sa saktong nga mga pagtulunan. Mo gisulti niya, dili ta masawayan, no? Di ta masawayan kay lisod man kayo o parihan nako mo magwali ko, magsulti, magsangyaw, unya ang akong batasan wa gyapon mausab, parehas gyapon sa una, adili mahimo. No, kay ako sa una gyud wa gyud koy pake. No? Di gyud ko maayo. Ang maayo gyud ang Ginoo ra kay ako nakakaplag ko niya. Nakasabot nako. Mao nga dunag gyud koy pailog. Magpailog unya kining maayong batasan nato. Bisag unsaon nato bitaw, no? Kung kita di gyud ta makasabot sa pulong sa Dios, ang atong batasan kauban ras giingon sa mga tradisyon nga ang batasan
murag iro lang gihapon. No? Dili na ta ingon ana. Okay, kailangan na ta nga natay pailog. O natay maayo nga maabi-abihon ana ba? Andam ta sa pagtudlo sa mga katawan nga atong masultihan sa pulong sa Ginoo. Mo'y gusto gyud ni Paul ani ngadto kang Timothy nga kita dili ta masawayan. Ang bana sa usa ka asawa. O kini pong asawa kinahanglan sad ni siya kay naman ni po dinhi ani. Niya man ani nga chapter kinahanglan ng asawa na agyo sakto nga pagtuon sa pulong sa Dios, kamao siya, magmaugdang siya, kabalo siya unsay dapat. Dili ta magpagarbo. Ana pero karong panahon na kung imong adtuon anang mga katiguman, dunay mga asawas pastor nga wa gyud hinungdan. Ako kita man gyud nako na diha daghan mo akong nakaila lagi usbo na ko pagsulti daghan kong nakaila. Makaingon ko nga, oy pamahuway mo oy. Oo, iyon ana inyong mga kinaiya daghan kaayong musaway. Sawayon man ta so dapat ta nga dili ta masawayan ngadto sa gawas. No? Kay ang mga tao maminaw na maniid sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Panid-an man ta. So dapat dili ta muhunong ta sa mga buhat nga dili maayo na kailangan ta nga usara gyud dili sa lawayon nya ang bana sa usa ka asawa. Dili sa lawayon. O nya mabinantayon, hospitality, giingon andam yun sa pagtudlo. Andam tas pagtudlo sa mga pulong sa Ginoo. Kung kita nahimutang part sa body of Christ no karong panahon na kanang kabalo gyud ta mo tudlo sa saktong pagtulunan nining panahon sa grasya nga ang atong gisundan mao si Pablo. No? Iyon ani ra kinahanglan ta nga magmatinud-anon ta sa pulong sa Dios unya kanang kining pagmatinud-anon god di man ni basta-basta kay kita mo palpak man ta kay usahay na ra ba mo tapol ta mugwa ni atong tapol mutapulan ta og kalit mo bitaw mutapulan ta moingon man ka nga sa imo ang isip nato gyud tinuod ang atong isip moingon man na nga da ka kapoy di sa kuron mo basa tanawa. Nyag magpadaog ka sa isip ni mo sunod nun, adi gyud ka mo basa kay di may naghunghong nimo nga adi kung basa ron kamao naman ko ana. Mo ana ta lisura ana no. Para gyud nako kinahanglan gyud tang magbasa ta aron ta makasabot kay kining pagbasa gani bisag sige tagbasa unya di nato masabtan gani ang uban ako mismo sige ko basa pero say dili naknay time dili kini ko kay balo unsa gyud ni siya. Balik-balik ra gyud ta aning atong pagbasa, no? Nindot kay ning Book of Timothy kay puro gyud ni siya kanabang sa mga part sa mga body of Christ magtutudlo nya kanang asawa, magmabinantayon, maayo mo abi-abi hasta sa ning nagdumala, no? Daghan kayo siyang gisulti dire nga mga pag sulti nga sakto ang gisulti ni Pablo nga dili ka pala hubog gisulti man. Di ka hakog, di ka palaaway. Ni atanan aning book of Kuan Timothy sa kaning chapter 3. Nindot kayo basahon siya. Nindot kayo ni iyang mga gisulti dire ni Pablo kang Timothy. So, kita sad, bisag dili na gun nimo exhortation ni, kay balog yung ka, unsa ning gisulti niya dire aning dapita. No? Gisulti na yun na ang tinuod. Mao nga, kita, kailangan ta nga magkupot gyud ta sa sakto nga misteryo sa pagtuo. Liman ka magkupot ta sa sakto nga pagtuo sa mga pulong sa Ginoo. Ya dili ta manghambog kining hambog gyud no di ra ba gyud ni mawagtang ang hambog labi na gining mga nagdala ron og mga Biblia ni ay hambog ani porting daghana. Isulti ang ilang kaugalingon sa pulpit adto dito magtabi-tabi ingon ko wa gyud. Di maayo. Ang kaugalingon maoy wali ang pulong sa Dios hain na. No? Makita ni muna sa mga katiguman karong panahon na. Sige pahambog unsay na achieve nila ingon ani ingon ana. Awa man magsutis pool ani diri napita. Nga si kag hambog inang kay ayaw pagpagarbo, dili ka masaway. Magtudlo ka sa sakto. No? Dili masaway magtudlo ka sa sakto. Niingon nya dili ka mangisog. Daghang mga pastoron ug di ka simba moingon din nga diin man ka unsa may imong gibuhat butan ka
Butan ka. Kontrak nako di ay diri. Aingon ko, oy dili man taon ko ignorante. Ayaw kong sigihig padungog anang inyong mga kuan diri sa ako magpataka mong sulti diri sayo pa kay mo ingon anang mga sugilanon nga ko. Di man ko ignorante, di man ko para sa uban. Manduan ka ba? Di ra ba ko gusto manduan ko? Nya sayop ang mga gipang sulti, sayop ang ilahang mga doktrina. O ayaw ko kay prangkahan mo ginako tong sang adlaw. Ingon nakaingon ko nga kining gibasa nako aning dapita sa Timothy, nakaingon ko sakto gyud ang iyang gisulti ni Pablo kang Timothy. Kay kinis Timothy nahimo man niyang anak. Anak ni niya sa iyang pagtulunan. Iya ni batan-on ni Timothy. Oo siya, iyang gibinlan ni sa tanan niyang mga kasuguan ni Pablo kini si Timothy. Mao nga iyang klaro gyud ang mga pagsulti nga kinahanglan ayuhon yun nimo dili ang garbo. Kay basig mahulog na niya sa silot si awa daghang kay gisulti no nindot kay ni siya gamay ra siya nga verse pila ra ni kabok 25 ra nindot kay mga gisulti diri ni Pablo. Mao ni akong pasalamatan sa Ginoo nga nakabasa gyud ko ani no. Mao nga salamat ko karong gabi una sa akong mga pag-exhortation kay di na gani mistil exhortation ni kay klaro kaayo ang iyang gisulti sa mga katawhan kanato og kang Timothy. Mao ni akong pasalamatan sa Ginoo karong gabi una nga nabasa nato ni nga kinahanglan ta nga kita nga part sa body of Christ magtudlo tag sakto no nya dili ta mahimong salawayon, kailangan ta nga di ta mga hakog mapailobon nya di ta magsigig pangitag away. Daghang kang gisulti aning mga atong gibasa karon. Mao ni akong masulti no. Salamat ko sa Ginoo ning kagabion nga atong mga pagtuon sa iyang mga pulong no. Gisgutan nato ang mga pulong sa Ginoo ning kagabion. Salamatan ako ang Dios nga gamhanan nga tagihas atong mga kinabuhi. Nga gitagaan pag kita kinabuhi niya karong mga panahona. Ang tanang dungog ug himaya diha lang sa buhi nga Dios. Amen. Kanila ako 1 Timothy. Kaya na-explain naman po sa uban. 1 Timothy 3:15 and also 16. But if I tarry long, that thou may know how you ought to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So makita na tong context diri sa letter ni Paul para kang Timothy, wherein ang gusto gyud ni Paul ani, so he guides no, naagid siya guidance sira bitaw sa kang Timothy sa usa ka leader bitaw. And then also unsa gyud mga function sa matag usa dira sa community. So anaa sila daghan na mga task ug gina-address pod nila ang mga issue bitaw within the church. So makita na to diri if I tarry long. So ambot pasabot ani, in other words is walay assurance si Paul no, uncertainty siya kung kanus siya na how long will he be away. So it's not all that time na naagid siya per may mag-mentor, naagid iyang presensya. So mananingan siya if I tarry long. So gi-ensure lang ni Paul si Timothy sa instruction na buhaton na siya bitaw angay na siyang kabilinggan ba para sa pag-lead bitaw dira sa church or mga members no or body of Christ. Kay dili magid all the time ana si Paul, so na siya daghang mission. So basically tagaan niya og habilin si Timothy kung unsay buhaton niya sa dihang wala siya, na siya naa na gid siya katungod no na muli dira sa mga body of Christ or sa church. So how you ought to behave thyself. So sa to pa butang gid diri ni Paul kay tungod siya may usa ka leader gihatagan siya kabilinggan ni Paul. So basically importante gid ni siya no ang conduct or behavior gid. So usa man gid na siya no sa tan-awon sa tao. Basically kung ikaw nangalagad ka, maayo ba ka bitaw na leader, maayo bitaw ka sa sa pag-guide ba. So basically kabaw ka sa imuhang baruganan. So importante gid na siya kang Paul mo na gi-instruct niya si Timothy unsa
attitude dapat sa usa ka believer no sa Ginoo. Unsay action sad sa iya. Basically manggod kung unsa man gay action nimo, imo ang attitude sa matag usa sa pag-lead nimo dira sa mga body of Christ. So basically, mag-expect manggod sila that you are in similitude with Christ. So na-embody nimo bitaw ang qualities sila ni Kristo na kana kabaw na taon say fruits no dira sa usa ka believer dira sa Ginoo. Ang kaso mo na magbantay gyud ta given that kita we are the representation of Christ just as example na ata sa usa ka company. So of course ana once na hire na ta sa kana na company, we represent the company. So may bitaw na mag-sales ka because mo na imong trabaho, so you represent the company. Na nakay ID's company, identity nimo is of the company. You are a part of it. So kana siya kita baruganan nato na natay Holy Spirit, kasabutas kaluwasan na natay baruganan. So kita po ni-represent ni Christ no diri sa kalibutan kay kita magwawali man ta tagaan tag kabilinggan no pinaagi diri sa pulong sa Dios na we are to share the gospel nagamito nato ato ang lawas para sa pagpangalagad sa Ginoo. So muna bantayan gyud nato ang atong attitude, muna show the light. Muna siya gingan show the light and ang gusto gyud sa Ginoo na makita nila na tinuod naa gyud si Kristo nato. Kay ug mobarog man gyud ka isip believer, gamiton nimo ang pulong na dili masaway. So makita gyud sa tao na ikaw tinud-anay gyud kang nangalagad kay ang uban man go dili ba mo tuo, especially mo share ka dili sila mo tuo no dayon sa imong share na gospel or sa pulong sa Dios, but they will observe you no kung unsa gyud ang imong pamatasan, usa gyud nas bantayan sa uban. So that is important because ato man gyung we are one with Christ na baya. So basically, ni-embody gyud ta na, ni-representa. Oh, so we are Christ-like. So basically sa atong kinabuhi dapat sad atong gikinabuhi si Kristo. So dapat makita gyud na sa ila. Dili sa ingon napaka-aruin ingnon ta pero ever since na ikaw nakasabot ka dira sa kaluwasan imong baruganan na kay Holy Spirit, so kay baon na gyud ka unsa mo'y sakto na nagyud tay konsensya daan. But then ang katong conscience usay mabayas nato, we even though if it's wrong we choose to do what's wrong no. But ang kani man gud siyang naay Holy Spirit is nay maghilak na persona sa ato ang kasing-kasing no sa ato ang spirit. So ang ato lang gyud ana is we just follow of what is said in the word of God. So how you ought to behave thyself. So in the house of God. So ang kaning term of house of God is refers to the church. So ang kani sa ilahan na time basically this is where believers na amanggod sila yung mga gathering sa ding ana ba. But we already know pod that if mo isgot kitag temple of the Holy Spirit or the church as of this time that is already kita. But sa ilaha, they have this gathering in the house of God wherein they gather to worship. So, mura na siya space na mag-gather sila to worship, to learn, to grow together in faith. So, the church of the living God. So, ang kaning church, dire, gipasabot, this is not a building, an institution, but when you say the church, it means you are an established one. It means you have a relationship with God. Now, you cannot call yourself a church if dili ka luwas. So, basically, kaning mga tao, daghan ni claim og simbahan na mooray kwaon. Kwaon ko na ang simbahan, so that is wrong because a true church of the living God is when you have a genuine relationship with Christ. So, muna siya vital na siya sa imong basihanan sa imong pagtuo. Ikaw church ka, kung ikaw luwas ka, kung ikaw templo ka sa Holy Spirit, klaro na kaayo church, temple of the Holy Spirit. Mupuyo ding Holy Spirit sa tao na dili luwas. So, that is, kung ana gyud na siya, automatic na siya na bitaw sa, kung ikaw church ka na ana din nimo Holy Spirit. So, if dili gyud ka sure, dili gyud ka luwas. Okay, of course, ang foundation is dapat magyud ka sigurado unsa gyud paagis kaluwasan. Kay wala gyud ka kabaw sa paagis kaluwasan, di gyud ka maluwas, dili sa ka templo, di ka simbahan. So, the pillar and ground of the truth. So, ang kani siya is a metaphor.
So, mo ni siya ipasabot na ang church naa gyud siya foundation, no. Moingon tag foundation pareha na siya sa usa ka punuan. So ang punuan mobarog siya kay tungod ang roots niya mo nakapalig-on sa iyaha makabarog siya. Without the roots, of course, what will happen to the tree? It will fall. Matagak siya. So ingani sad ato the pillar and ground of the truth. So unsa man gyud atong foundation? So our foundation, no, it will uphold in the truth of the gospel. So unsay basihanan nato sa ato ang faith, sa atong kaluwasan? Basically, this is the word of God. Munay pillar and ground of the truth nato. Because the truth, no, is in the word of God. Mo bitaw na siya, thy word is truth. So kana siya, ang kaning church or kita is responsible, no, na i-proclaim na to ang truth of the gospel. Mo bitaw na siyang we are called to share because atong i-proclaim ang truth sa word of God sa mga tao. Unsa man ni siyang truth na anaagi kaluwasan, na hagbay na tang giluwas. So what will people need to do to have faith in his blood? So we just need to guide. So kani siya, basically ang girole lang ni Paul ni Timothy is that you should know how to guide. Dapat ikaw nasa kay pundasyon sa imong pagtuo na kay baruganan. Given that Timothy batanon siya, it is a challenge to him na naa siya ma-meet ng mga elders. Okay? So, usa gini sa challenge ni Timothy mo na giingnan na siya daan ni Paul na kailangan gyud ka malig-on, ma-rooted ka, built up no sa imong faith kay daghan baya gyud sa even sa karon na time daghan man magsubi-subi sa ilang time mas daghan. So, even in ilahang time, dili pa jud siya na ay freedom ba ang kani bitong pag-share sa word of God, especially when you mention the name of Christ. Unlike now, na may freedom. So daghan og mo argue because na may freedom. Oh, you are free to believe what you want to believe. And also kaning sa 16 ako lang sa di-explain no, ako man gyud tong gi-detail kay klaro na gyud natong foundation no, that is in the word of God. But of course, kung di sad ka magtuon sa pulong sa Dios, wala kay basihanan so huyang gyud ka. So you are like a person who built his house on a rock. You are like a person who built his house on the sand. No, the winds, storms will pass, so maguba gyud ang imong balay. But if you are that man who builds his house on a rock, whatever storms or whatever winds will pass by, it will remain standing. So, muna atong evaluate atong self kung sa ato ang kaugalingon, we have indeed built ba that foundation. Nakita na ning kamot ta mokaton ta sa pagtuo na magbasa tas pulong sa Dios. So anay daghang area na wala gyud ta maswito. Mo bitaw na siya na we always need to have Bible study and fellowship nga naman kay tungod malimot ta. It is always a reminder to us no, given that the devil is there and what he wants us no is that after this mas nat ang ato bitang mga nakatunan. So timan-i na siya after itong Bible study. Kung atong i-recall inig Sunday unsa atong gidiscuss so malimot ta. So muna, praise be to God na agi tay Bible study as a reminder nato na magpadayon ta na mo continue gyapon ta na as the years will gone by mag-grow gyud ta. So is there something in us na ni-grow ba gyud ta or nagpabilin gyud ta no sa ato ang karaan? So anagi areas na dili na to let go ba because maybe you want to dwell in sin sa imong kinabuhi. So it's really up to you. So if you want to remain that peace, kana you choose to grow and have that foundation in God. So muna no, kato lang siguro sa 15 kay taas na kaayo. So all glory and honor praises belongs to God. Amen. Lang ko sa verse 1 o verse 3. This is a true saying, if a man a desire office of a bishop, he desire it a good work. So ari nga aning book ni Paul no sa ani ni Paul kani sa Timothy, mao gini ang unta basahon sa mga leader bang sa mga magwawali. Mabasa nato ang Book of Timothy, badlong ni sa mga nagtindog sa mga pulpit ba, sa mga nag-deliver og words of God. So ari pa lang sa verse 1, mao na ning ebidensya nga kuan dili ba kinahanglan og kanang license kay sagara man gyud sa mga religion kailangan mo mag-eskwela og 4 years na pagka unsa pa na diha para magiging certified nga preacher ka.
So kung mabasa nato ang doktrina sa grasya, wala mo pare, walay unsa pa na diha pastor kasi kung nibilib ka sa grasya, automatic you are the member of the body of Christ, the temple of the Holy Spirit. So ang kuan lang gid panahon sa grasya kung ikaw naa kay desire sa pagkat-on, naa kay authority muwali na. So dili na kinahanglan og kanang license kay ang Ginoo namatay siya sa cross, nabanhaw after 3 days, espiritu naman siya. So anywhere na ang pag-worship sa Ginoo, dili na magbase anang dagkong building kay wala naman gud ang Ginoo ng building. So mga ordinansa ra mao nang gi-provide sa Ginoo ang Bible. So ang kuan na gyud nato no nga kita nga matag usa nga nakasabot na, kabalo na ta sa right doctrine, kabalo na ta mobahin-bahin sa pulong sa Ginoo. Kulang lang sa tuwa is kanang oras sa pagtuon para maka-deliver ta ba sa pagwali sa mga unbeliever. Sa verse 3, not given to wine, to striker, not greedy of filthy liquor, but patient, not brawler, not covetousness. So makita nato ang mga as a leader, kalangan fruit of the Holy Spirit, meekness, gentleness. So makita nato ang mga leader karon sa mga dakong pundok. Tagaan nimo og doktrina nga mao ni dali ra kay sila masuko kay mahadlok lagi sila nga masakpan ba. So mao na yung makita nato no sa mga kadaghanan kanigong pagka-covetousness ni sa tao dili gud mawala. Mao na hinungdan nga ang mga leader dili sila kasulti sa kamatuoran, dili sila gusto magkaton ang ilang miyembro sa Bible kay hadlok na sila masakpan basing bawad ag miyembro number one o kuan kanang koleksyon. Mao gani na nga wala na gyud kanang kuan ba, mao na gani na our body is the temple. Kay panahon sa grasya wala na gud ang building, panahon pa na sa mga Old Testament, mao nay nangutana sa kuha na one time about sa tithes. So ako sa gitubag diretso. Mao na nga kailangan gud ra nga natay saktong pagtulon-an kay naay mangutana na po tay ikahatag nga evidence. So makita nato ang palibot no labi na sa mga karon makita nato grabe ka bakak ang tao. Kung mabasa nato ang whole chapter, makita nato ang trabaho sa leader karon kanang kuan gyud sila ba gibalayan gyud sila kanang yawa gani. Mo nang ang mga tawo nga dili gud mahimasag Bible, mo nang nga madani sila, marag humot kayo sila labi na karon magawali iagi lang sa makasanina sila tarong American, naka-necktie pa, proud na kayo ang mga membro. Ang ngayon ta nga mobasa tag Bible kay para dili ta malinlang kay gikan man ta diha. Mo na nga mao gani nang daghan silang mailad kay tungod lagi sa mga tao dunulan pud nimo kuan tudloan pud nimo dili po sila interesado. Kaya ako Right. daghan naman kong natuluan. Number one, pamilya ko, sa akong mga amiga. So dili sila ginahan. Mas gusto gud nila kaning kalihukan gud sa kalibutan nga kanang to see is to believe lang ba nga mao na ilang Ginoo ilang tuan. So makita natin silang kinabuhi. Wala gyud sila Ginoo kay ilang buhat yawa kayo. Walay bunga sa espiritu. So luoy kayo ang kalag sa tao no. Daghang gog nailad karon sa mga leaders karon sa dagkong pundok. Mao gyud na sila gigamit sa yawa para ang tao dili sila makasulod sa langit kay ang yawa maningkamot gud siya paagi nga ang tao dili makasabot sa kamatuoran. Mo na gina makita nato ang palibot gamay ra gud ang nagwalis kamatuoran. Mo gani na nga asa pa tong nasa kamatuoran number one pong naluya. Mas paspas pa gani mo trabaho ning nasa bakak. So grabe ang yawa no. Kuan kay sila ba abti kay sila mo trabaho ba pero kita no nga kuan kita dili man ni ato padaghanay dili ta pakuntisan. Ang ato lang is kanang pitfall ta sa pag-deliver. Kailangan pure ang atong motibo, limpyo ta sa atubangan sa Ginoo. Dili pang hypocrite kay daghan kayong mga wali karon. Daghan sila naay sila laing motibo. Number one ang bulsa. Kay sa akong mga previous na giyawaan nga grupo, makita na ako silang batasan no nga sukan nabasa na akong Bible. Mas paborito nila yung membro nga taas og posisyon. Humot kay sila mo nang pinangga kayo nila kay ngano dako magmuhatag. Pero kani mga ordinary nga membro nga pobre kayo,
Murag dito lang sa daplin-daplin. So dili equal ang ilahang pagtrato. Kita nga spiritual, dato pobre, equal lang atong pagtrato sila kay atong motibo man siya makabaton siya sa kamatuoran nga naa po siya makatunan sa right doctrine para magamit po siya sa kahimayaan sa Ginoo. Kay magbase ta sa spiritual karon walay paggraduhay, walay pataasan og posisyon. Muna ang mga makita nato sa mga kadaghanan, nahulog sa hambog, nahulog sa self-righteous. So luoy kayo ang mga tao, luoy kay ning mga ignorante sa Bible. Sila gud ang number one mailad. Kay kita tanan ni agi man ta diha mo nang nagpasalamat ta sa grasya sa Ginoo nga buhi pa ta atong nabasa ang Bible, nakamata ta sa kamatuoran. Muna nga ang Bible gud ang final authority, dili gud ng mga magwawali sa kadaghanan karon. Makita nato sa palibot, ilabi na sa mga social media na napoy bag-ong grupo nga gihimo o gigamit lang ang pangalan ni Jesus Christ. Gihimo lang lang kanang decoration lang para dili sila mahalata, makakwarta na pud sila. So kita angay gud na nga mo nang pasalamatan nato ang grasya sa Ginoo kay daghan ang butang nabasa nga mga book. So makita na gud nato ang mga sayop sa mga tudlo. Mo nang kita number one nga makabantay sa mga sayop nga tudlo. So mao ra ni akong nasabtan. Or glory to Jesus, to God, amen. Sa makita na to sa Timothy ba sa pahay palang kung dili manggali ka makakuan ko galing o makatukod o makaingon ka pag-opa ka or kanang hambugay ka unsaon nimo pag atiman or pagtukod sa imong kaugalingong church familiar na kay ni mailhan ng jud nato diri tanan diri lang nato mailhan lang pod ang mga pamaagi pod ani ba nalang jud ning part na hipokrito na word no labi na sa mga other churches no tinod ni ang gingon sa itong mga brethren na ang lesson ani para ni sa mga luwas ba kay mismo si Paul manggali gitudluan gali niya si Timothy na magpaka kung unsaon niya ang kanang pagka-bishop gali na tarong gali karong mga uban churches makita nimo sa lain lugar dili mgali sila perpekto na ang pinakasakit lang ani paminahon ba sa uban mga tao moingon pa jud sila na kung musod gali ka og kanagaling ministro ka kinanglan perpekto ka naatanan mga hipokrito na kinaiya ba kanang kinanglan dili ka magpakahubog kanang kinanglan taas ka pasensya tanan bisag unsaon pa og pagsulti og ingana na Japon ng mga kapalpakan lagi sakto tuging masita ba bisag unsaon pa nila og pagsulti og kanang maayo dautan ng Japon kay nganuman sa ila pa lang gayng kaugalingong mga pulong diraram Japon makita ilahang mga moingon lang tag mga tinaguan na di maayo Japon mapagawas ra Japon nila gi-question pa manggali niyo awak for if a man know not how to rule his own house kani palangay dili siya kabaw mo atiman siyang kagalingong panimalay unya unsa pa kaha na kung iya pa ka atimanon ang church of God mingon na ta building ha sakto to gingon ni masita kanang mismo manggali sa mga other buildings or other churches na kanagaling mo tudlo gali sila og mga tudlo gali mismo mga silang ugalingon, hipokrito na gali sila, palpak na gali sila. Unya, magtudlo pa sila og Christian living, magpagbadlong, nya mismo silang ugalingon, daghan kay sila problema. Tinod na ang gingon no, sa Bible ba, sa pulong sa Ginoo. Mas maing single gali ka, na wala kay giatiman og mga bisagon sa kaminyuan kay daghan mong gugag troubles ug mga kasamo kana nya labi na sa mga panimalay daghan pagay samo kunya labi na sa magwawali daghan pagay samok problema pamilya tanan pero wa ko manaway sa mga pamilyado kanilang ba pulong man gud sa Ginoo sa katumanggo mga magwawali kung mahimo kag kanang mingon tag bishop lang ba inusara ra jud kay kakaron panahon na pero wa man kumingo ginusar kanang na Japon ang fellowship kay kita luwas man ta pwede ta magkig
fellowship sa bisag kinsa kung mubasa sila sa pulong sa Ginoo kana naa sila luwas kana tanan nya kung kinsa tong kana mo appeal always welcome. Issue lang kayo ni ang kaning tao manggod na kaning maging pasigbabaw kayo sa ilahang mga garbo ba akon la ibasa sa 6 no, not Anubis list being lifted up with the pride he fall into the condemnation. Bitaw na dinaangay exhortation ba kay understood na mo gud ni siya awa ang bugiro pa matutugin ko masita ang bugiro pa unya siya magtukod pa siya siyang kaugalingong panimalay mo ingon na tag building gingi siya katiman siyang kaugalingon niya magtukod ba siya giyang kaugalingong building no na diri mga kuan ba mga exposure diri aning bersikulo ba hindi Kaagyo. pa kay tahinog sa pulong sa Ginoo kunya magtukod ba kay kag imuhang kaugalingon church may pagdi na lang pwede sa kamo magkaton kasi mo kaugalingon sa pulong sa Ginoo pwede ka mag-fellowship sa bisag kinsa di kay moingon ka na mutukod na kag imong kaugalingon bag-o pagali ka magbuhat na kag building kanang building lugar ra jud na siya pero kung moingon kita body of Christ lain naman na siyang storya mo bitaw mga tao no kung storyahan kay ani na mga storya di sila makauyon kay ngano man igo naman ni sila mga pangkinun-an labi na sa mga other religions like moingon sila na ay brad so pasabot nimo brad dili day pwede magtithing sa Ginoo or moingon lang kag kanang mga financial needs na unsay ika-contribute nila sa churches. No, wa man kumingana nila. Ang pasabot lang ba kung gusto man gali ta mo tabang gali sa moingon lang ta sa atong mga ministry or sa mga needs nato, pwede ra magamo mga itabang nila di kay pinaagi na mo ngayo pa jud ka og ganang unsa gay kanang tithings pa jud murag gay imoy corrupt ang pulong sa Ginoo sa mga katawhan ba. Mo bitaw na daghan mga sawayunon moingon tag religious expose moingon sila ba di man ta ni ingon ang kaniyang ilang simbahan no kanang puro man ta ni spiritual pero how come naa may kanang prosperity gospel naka-involved di ba ma-question sila kana unsa pa ka na sa mga tao na kanang knowledgeable moingon tag kusubang critic mo ingon gud na sila oy hipokrito lagi mo sinyong dagan may kay mo musulti na kanang maayo na kay mo hambugiro pa kay mo garbuso pa kay mo unsa pa inyong mga ipangsulti ba o lagi mo kabarog sinyong kaugalingon laging tukuranan lagi mo ingon tag building baka na lagi po tanong sakit na kayo na sa tinga sa mga tao ron gabi na sa atong mga gaygo sa mga garbuso mo angal pa sila na ay lami di lang ta magisgot ana bay kay sakit na di man kanay yung mga ipangsulti sayo ko dira na mo gawas ang mga denial ng mga pagtuo mga delusional na mga pagtuo ba kay kaning pulong sa Ginoo bisag unsaon pagpagtago unsaon papag kanang iskapo oy makaskapo aning unsay mabasa na to no madawaton unta sila ba kay awa kung isa ka magtutudlo muagi man jud tag sa likway ang sa likway biya mao biya na makapanamin na to mo sa tuwa rabang mga pagtuo karon ba mingon lang tag sa atong pag-growth lang ba sa atong spiritual kay ngano man sukad magud nakabaw manggud ta sa mga pamaagi sa pulong sa Ginoo dira na manggud ta makapanamin sa uban mga tudlo karon ba bitaw no how come na abot naman ta ning sitwasyon na murag gilig di na lagi ni maayo lagi lang gitudlo lagi kay mabasa mo sa pulong sa Ginoo na ay mga di maayo na buhat nila ba tanan igo kay nila di pwede mangutana ang tao kung nalang sila may bawaan sa pulong sa Ginoo pwede man wa may ningog di pero mao lagi na ang issue lagi kay kung mangutana maigo gali sila di na nila pautanon morg ila pang isulti ang mga false information no kadaghanan mga tao mao biya na di buhaton nila kanang kung maigo gali sila gali awan na mo talikod na daan mora galig manghunaw lang gali silang kamot. Moingon lang tag other tudlo, moingon tag other tudlo lang ato lang ni eksampulan. Kung moingon lang gali ang isa ka membro na kanang pastor, mao jud na ilay tawag, example lang ni siya. Pastor, nano ding kanang mubuhat pa man ta og kanang
butismo imbis di naman gali unta na i-apply gali kay ang kaluwasan pag tuo raman di ba by faith say by grace di butismo nata sa spirituhanon kung nalay kanang kuan siya baka nagaling may siya manubag ba na gigamitan na sa pulos Ginoo di ba matinga ang mga uban mga magtutudlo moingon sila ay di man na saktoy mo kay na may mabasa diri butismo o ana pa lang kay dira nagi magsugod ang diversity no kung isa sa ni sa example ba kung naman galitaw maka-question lang galian na or bisal na gayud moingon lang ta unsa magdebate ba na sila or kanang nag-conversation na gali na okay man kayo na kay at least kung unsa gid nila mabasa sa pulong sa Ginoo labi na sa kuan ni Apostol Paul diri igo kay ni tunog kay ni sa bisag kinsay mutuo ni how come lang ba sa mga other religions moingon pa sila na denial man Japon nandog karon di Japon sila mudawat na nanagay diri di nagali kinahanglan og tradisyon kay giwa na sa panahon ni Apostol Paul karon wala naman si Paul unsa man mo paghiling ang tao unsa man mo pagbutismo ang tao karon sa tubig wala naman gisimplify na gali na sa Ginoo kay namatay na siya sa cross gilubong namatay lubong nabanaw sa ikatulong kadlaw kana palang gidahano may balita ila pa mang ipadayon ang ilaha maulay to gingon sa tumagwawali ipadayon sa po nila ang mga moingon na lang kag kapalpakan sa ilang mga tudlo ba mao bitaw na daghan madaot sa ilahang mga pamaagi no daghan sad madaot sa moingon lang ta other religions kay ila manggong ipasig palabi ang ilahang mga tudlo na which is unnecessary na gay unta na itudlo. Pero maulagi na the world is full of corruption mao na mga tao pod magbuhat na lang pod og corruption sa bisag asa. So simple rin kayo di na hangay sulti bakit nasulti na tanan so mora na ako ikasulti no ako gibalik tanan tungod og gimaya sa tuboy na Dios.